Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po. Nandito na naman po tayo para talakayin ang isang kwento ng buhay ng isang makabagong bayani o mas kilala bilang Overseas Filipino Workers. Kinagagalak ko pong makapanayam ang isang OFW na sumubok suungin ang buhay sa abroad. Ating tunghayan ang istorya ng buhay ni Mr. Alex Lopez sa kanyang mga pagsubok at tagumpay sa gitnang silangan. Magandang umaga. Ikaw nga ay bumati, Ginoong Lopez? Magandang umaga po sa lahat. Binabati ko po ang lahat ng mga kaibigan ko dyan sa Barangay Bahay Toro, dyan po sa Project 6. Sa nanay ko po, sa mga pinsan ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta ka? Mabuti naman po, mabuti po. At natutuwa po akong ako po ay naanyayahan sa inyong programa. Kayo po pala ay isa sa 2 milyong manggagawang Pinoy sa Saudi. Ikwento mo sa amin, ano ba ang buhay sa Saudi? Siguro po maganda na ikwento ko muna kung paano ako nakarating ng Saudi o sa gitnang silangan para magtrabaho doon. Isa po akong secretary o kalihim sa isang lokal na government agency dito po sa atin bago po ako nagpunta ng gitnang silangan. Mataas po kasi ang demand ng mga trabahador na kalihim o secretary pagdating sa gitnang silangan dahil nga po sa hindi po ito na pinapayagan sa mga kababaihan nila na lokal sa Saudi na magtrabaho. Kung kaya't ako po ay isa sa mga masuswerteng nakapagtrabaho doon sa gitnang silangan. Kaya sila kumukuha ng mga foreign nationals ay dahil hindi makapagtrabaho ang kanilang mga lokal na mamamayan. Ganun ba yon? Opo, ito po kasi isa sa mga batas na kinapapalooban ng kanilang relihiyong Muslim at ito po ay isang bagay na ginagalang at sinusunod sa kanilang bansa. Sinasa batas. Opo. Kailan mo ba napag-isipan na umalis upang mag-ibang bansa? Pero bago yon, saan ka ba nagtrabaho dito sa Pilipinas? Saang government agency yon? Noon pong nag-decide po ako na mag-apply o magpunta ng ating mga local agency, job placement agency, noon pong 2008. At for the past 5 years, isa po akong kalihim, kagaya po ng nasabi ko, sa isang local government agency which is the National Commission on Indigenous Peoples. Isa lamang po akong contractual doon, pero ang naging experience ko po doon sa loob ng 5 taon ang siyang nagbigay po sa akin ng malaking tsansa para makapag-abroad. Isa po sa mga bagay kaya nais ko pong talagang pinagsumikapan ko pong makapunta at makaalis, no? Makapagtrabaho sa abroad ay unang-una po ang sahod. Alam po natin na napakababa ng sahod dito sa atin. Noong time na yon, naalala ko ang amin pong sahod ay pang-contractual lamang. Pangalawa po ay kinakailangan ko na rin pong suportahan ang pangailangan ng aking pamilya. Ang father ko po ay walang trabaho noong mga panahong iyon at ang aking mother o ang aking nanay ay isa lamang pong may bahay. So ako po ay meron po akong 3 kapatid na kinakailangan ko rin pong tulungan sa kanilang pag-aaral. Maliban sa mas malaking sahod, ano ba ang nagtulak sa'yo upang umalis, iwan ng iyong pamilya at mangibang bansa? Siguro po may mga bagay na gusto kong patunayan sa sarili. Katulad po ng makakatayo ka ba sa sarili mong paa? Paano ka makikisalumuha sa ibang nasyonal pagdating mo sa ibang bansa? May mga bagay po na kailangan kasi nating ipakita sa sarili natin na kaya natin.
So, ikaw ba, napatunayan mo ba sa sarili mo yon sa iyong pagtatrabaho sa Saudi? Opo, malaki pong napatunayan ko sa loob ng 5 taon na pagtatrabaho ko doon. Malungkot po kasi talaga ang buhay sa Saudi. Gaano ba nga ba kahirap ang buhay sa Saudi? Malaking lungkot po ang kalaban ng isang manggagawang Pinoy pagdating sa gitnang silangan. Unang-una, hindi po biro ang kakaharapin mong buhay doon dahil lahat ng klase ng lungkot mararamdaman mo dahil ang pangungulila mo sa pamilya, ang pakikisalumuha mo ng normal sa ibang tao ay hindi po ganoon kadali, no? So laging katulad nga po noon, pinabawalan ng lahat ng lalaki na makipag-ugnayan o makipag-usap sa mga babae. So sa atin pong kultura, malayo po 'yon at hindi po ito isang bagay na madaling sundin. Yung pakikipagsalumuha mo sa yung Ibang nasyonal. iba't ibang nasyonal, iba't ibang kultura meron sila, iba-ibang pag-uugali. So kinakailangan mo din pong pakibagayan bawat kultura nila, bawat pag-uugali ng mga taong ito. Pangatlo po, hindi naman po lahat ng meron dito sa Pilipinas ay meron dito sa Saudi Arabia. Una-una, wala pong sinihan, wala pong mall, wala pong parke na mapupuntahan. Sa Saudi Arabia, pagkatapos mo magtrabaho, uwi ka na lamang sa iyong tahanan, kakain at matutulog. At pagkatapos noon, kinabukasan, trabaho na naman. So, malaki po yung pagkakaiba ng lifestyle o yung buhay na meron po tayo dito sa Pilipinas kumpara sa gitnang silangan. Oo, nasabi mo kanina na wala nga palang mall doon, walang sinihan. So, paano nyo nililibang ang inyong mga sarili? Lalo na, ikaw, may mga ibang nasyonal na nandoon. Ano ang mga ginagawa nyo para malibang kayo? Meron pong tinatawag na TFC, yung The Filipino Channel. Sa mga programa na meron po sila, yun kahit papaano nakakapanood kami ng mga lokal na programa na meron tayo dito sa ating bansa. Katulad ng mga telenovela. Even yung mga commercials na meron dito, nakikita din namin sa TFC. Yung mga daytime show like yung Showtime, mga ganon, mga balita. So, isa po itong malaking bagay para mawala po yung aming lungkot, pangungulila sa ating sariling bansa, no? Yun bang pakikisalamuha mo rin sa ibang nasyonal at yung lungkot? Alin doon ang pinaka nagpahirap sa'yo nung mga panahon na nandun ka sa Saudi? Isa po sa mga malungkot na karanasan na hindi po ako, no, pero ito po ay isa sa mga kasamahan ko sa trabaho, na minsan po nangyari na nasa isang mall sila, siya po ay hinuli ng mga pulis dahil nakita po siyang nakipagtitigan sa isang Pilipina, sa isang Pilipina na mahigpit pong pinagbabawal. So, nagulat na lamang po kami na yung ang taong ito ay hindi na pumapasok ng 2 linggo. Halos, yung pala, siya po ay nakakulong. So, sa 2 linggo na nandoon po siya, nakakatanggap daw po siya ng latigo. So, tuwing Biyernes po yun nangyayari, nakakalungkot po dahil nakatikim sila ng hindi magandang karanasan.
So, sa akin po, parang